At alam ko po ang iba sa atin na excited na at ayoko na po patagalin pa. Alam niyo po ba, mga kapatid, aking mga kapamilya, ay tayo po'y pinagpala because we are blessed po. Our church has been blessed po, gifted po by a pastor, not only who is a passionate, who is anointed, but also displays talaga a very exceptional skill po in preaching the word, and he has a deep heart po para po sa ministry ng ating Panginoon. Kaya my friends, I am so much excited to introduce to you our speaker for today. Let us all welcome the servant of our Lord, Pastor Zion Sun. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng ating pong pastor. Thank you, Christian. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning. Thank you, Christian. Baby number 2? Wala pa. We just appreciate God's presence po, and I also would like to welcome po ang ating po mga kapatid from Christ in Europe, from Paris and Italy. So pwede po pa silang tumayo, mga kapatid natin. Ayan. Welcome po. Ayan. Kapag kayo po ipupunta ng Italy o Europe, tayo po ay may mga kapatid po doon. I would also like to appreciate po our speaker po last week, si Pastor Pastor Rico Pasquale po. So palapakan po natin si Lord sa kanya pang buhay. Daddy Rico. Kala ko po kasi kala ko po yung artista po. Si Richard po. Richard Gutierrez. So good morning po. Nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan sa oras po ito. Kamakailan po ay tayo po ay binagyo ng Super Typhoon Karina at bumaha po. And last Thursday is an extraordinary day. Sino po sa inyo yung naranasan yung napakalakas na buhos ng ulan? No? Sobrang lakas po. Wala naman pong bagyo. Ay umulan po na napakalakas sa San Fernando. Actually, from Mexico pa lang po, it is supposed to be around 20 minutes lang po yung biyahe namin. Papunta po sa downtown, umabot po ng 2 hours. Nasa Makabali po ako. At dahil sa Makabali po ay mataas na po yung tubig, we had to turn around. Ang prayer meeting po ay 6:30, nakarating po ako ng 7:45 sa Makabali, and we had to turn around kasi baha na po doon. At nakauwi po kami ng Mexico 10:30 po ng gabi. So imagine niyo po, nag-road trip sa San Fernando, which is around 20 kilometers lang po. At sa sobrang lakas po ng ulan, no, marami po ang binaha at marami po ang na-displace. But we know Filipinos are so resilient. Kaya po yung iba po, sila po ay nagsiswimming pa. Yan. Sa kanila pong tahanan. No? Imagine yun, naka-ano pa, naka-salbabida pa, mga Pinoy. Talagang ganyan. Yung iba po, naka-relax pa. Sa gitna ng malaking baha, di po ba? Nagpa-picture pa. Yung iba po, merong nagbabangka pa, di po ba? Merong pang kayaking, di ba? Water sports. At napakasarap pong magkape sa gitna ng baha. Kulay kape na po ang tubig, di po ba? Yung iba naman po, yayamanin, naka-jet ski pa para mag 7-Eleven, di po ba? Yung iba po, dyan lang sa may kanto, natutulog, di po ba? Yung iba naman po, syempre po, tayo po mga Pinoy, mahilig po tayo sa dalawang sports. Yan po yung volleyball, di ba? At syempre po, basketball sa gitna ng baha. At kung ayaw mo naman po lumabas, pwede mong kunin yung inyong kawa at ikay mag-relax sa iyong tahanan. Yung iba naman po, sa kanila pong compound ay ginawa na pong swimming pool. Nag-diving si Kuya. Di po ba? At siyempre po, wala talagang matitinag po sa mga taong mahilig magkwentuhan. Siyempre kayo naman Yung iba agad marites Kwentuhan lang. Di po ba? Well, we are so resilient and we believe that God will continue po to just shower His blessing and His faithfulness. Kahit po dumating ang maraming bagyo, nariyan pa rin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palapakan natin si Lord sa ating po kalagitnaan. Pansamantala ko muna po ang ipopostpone ng ating series
But next time po, I'll be finishing our series about building unshakable relationships. But today, we have been bombarded in the past few weeks about issues, about other topics po. And it is rightful to talk about this particular teaching of the Apostle Paul, which is the sufficiency of our Lord Jesus Christ. Ang pagiging sapat ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Makibukas po tayo, or let's open our Bibles in the book of Colossians, chapter 2, verses 8 to 10. Tayo po tumayo at bilang respeto po sa salita ng Panginoon, tayo po ay let us read the Word of God responsibly. In verse 8, it says here, "See to it that no one takes you captive." Sabay-sabay po tayo. "Through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ." Verse 9, "For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form." Verse 10, "And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority." God bless His word today. Let us pray. Lord, we ask for your presence. We ask for your Holy Spirit to guide us, to open our heart and our mind so that we will really meditate and apply your word in our lives. Help us to see Jesus. Help us to know Jesus by the preaching of your word. And we pray that this morning, Panginoon, hindi lang kami magkakaroon ng insight, kundi magkaroon kami ng transformation sa aming pong buhay. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Tayo po ay makakaupo na po sa oras po ito. Sa ating po pagtatapos, mga kapatid, biro lamang po. Sandali lang po tayo ngayon. Kanina po, almost 1 hour and 10 minutes lang tayo. Gawin po natin 2 hours ngayon. Never lang po. You know, it is very important to understand that the reason why we are here in church is not just about the lights. It's not just about our care group leader or even our pastor or even our worship leader. Hindi po, mga kapatid. The reason why we continue in our church is because of one person, and His name is Jesus. Mga kapatid, kapag ang simbahan po natin, hindi na po nagtuturo tungkol kay Kristo, umalis na po kayo sa church. If we don't teach Jesus, this is not a true church. It is important that we understand that Jesus is everything we need. Nung ako po ay bata-bata pa, ang aking pong pananaw ay kapag nagkaroon na ako ng ganito o ganyan, kapag nagawa ko na ito o na-accomplish ko, alam po ninyo, sa aking pagtanda, I realized that even if you have these things, nothing can ever satisfy our heart. Wala pong makakapag-satisfy ng ating pong puso. Adrian Rogers, one of the pastors, says that our greatest need is to discover that Jesus is all we need. Ang pinaka-pangangailangan po pala natin ay malaman natin na si Kristo po ang ating kailangan. Let us meditate on that quotation sa oras po ito. Now, in the Bible, in Colossians chapter 2, when we want to understand the text, makikita po natin ang reminder po ni Pablo. Sa verse 7, ito pong sinasabi, "Rooted and built up in Him, established in the faith, as you were taught, abounding with thanksgiving." So the Apostle Paul was reminding the believers na dapat po matibay ang ating pundasyon sa ating po Panginoon.
Why do we need to understand that Jesus is sufficient? The first point, we see that there is a warning, there is a caution against false teaching. Meron pong dapat pag-iingat, mga kapatid, sa maling katuruan. Yes, sa panahon po natin ngayon, there are false teachings. The Apostle Paul warned us in verse 8, it says here, see to it, sabi ni Paul, that no one takes you captive. Bantayin nyo ang iyong mga sarili na hindi kayo malinlang, sabi ni Apostol Pablo, through hollow and deceptive philosophy. So, ibig sabihin, ito pong pilosopiyang ito, maganda sa labas, pero sa loob, wala. It looks good on the outside, but it is empty in the inside. Paul warns the believers that hollow and deceptive philosophies have no real substance. It might look good. It might feel good. It might, you might hear it, and it is good for your ears, but it is false at wala po itong substance. They deceive those who follow them. Ito po ay deception, mga kapatid. They are based solely on human wisdom and the deception of our spiritual adversaries. They claim to have the truth. And indeed, they do have some truth, but they are not the truth. Mag-ingat po tayo sa mga false teaching. Hindi lamang po sa loob ng church, but in our world today. Sa panahon po ni Apostol Pablo, he warned the believers about Gnosticism. Okay? Ano po ito? It is a religious orientation advocating gnosis. So, ang Greek word po ng knowledge is ginosko, which means to know. It is a way to release a person's spiritual element. So, kailangan mong may knowledge ka. Ito po ay prevalent hanggang ngayon. And Gnosticism has evolved, not just sa particular field na to, but meron po tayong tinatawag na agnosticism, which means Gnostic believes that there is a God, pero meron pang higher than that. You can gain more knowledge than that. Meron pong Gnostic atheists that there is no God or gods, no? Agnostic atheists, they believe in God, pero wala silang pakialam. Meron din pong agnostic atheists, wala silang pakialam. Alam po yung difference ito. Gnostic believe that there is God, but you have to know more, you have to gain more knowledge to have that spiritual renewal. While agnostic people, they don't care, wala silang pakialam kung meron Diyos o wala. That is a false doctrine that has been taught in the time of Paul. Another example po, na medyo sikat ngayon, if you are listening po sa radio, sa Christian radio, meron pong isang pastor na nagtuturo po doon at I believe tinanggal muna po siya pansamantala sa kanyang time slot. Meron pong tinatawag na Marcionism. Hindi po ito yung Mars na kinakain na chocolate. Okay. This doctrinal system of sect of the 2nd and 3rd century accepting parts. So tinatanggap lang niya ang mga parts ng New Testament. At hindi niya tinatanggap yung ibang gospel ni Paul. It condemns the Creator God of the Old Testament. So one preacher said, yung Yahweh daw po sa Old Testament ay isang masamang Diyos. Pero nga pong nagturo sa live stream niya, sa worship service, na nung ginawa daw niya ng Diyos, si Adan at si Eva, ang kinain daw pong prutas ay hindi po literal na prutas, kundi ito daw po ay, excuse the word, ito daw po ay intercourse. So wala po sa Bible yon. This is a form of Marcionism. Ito po ay kailangan nating tanggalin, bantayin. The God of the Old Testament is not in contradiction with the New Testament God. In reality, Jesus
did not break the Old Testament. The Bible did not say Jesus broke the Old Testament. Jesus fulfilled the Old Testament. Si Irenaeus po, sinabi niya sa kanyang commentation, Marcion, who teaches this, persuaded his followers that he himself was more truthful. Mas magaling daw siya sa mga apostol noong panahon na yon. At pinili lang po niya ang small part of the gospel. Be warned against false teaching. Hindi naman po ito ang kailangan natin bantayan. Another example is the New Age movement. Nandyan po yung monism, omens, yun na lang po lahat. Astrology, pantheism, God is everywhere, yung karma, reincarnation, di ba? Enlightenment. These are forms of New Age movement. As much as we like Star Wars, no, isa po sa mga famous quote doon, "May the Force be with you," is a form of New Age movement. Reincarnation is a form of New Age movement. Evil does not exist is a form of New Age movement. New Age movement contains mysticism, metaphysics, and connections to the spiritual realm. Yung hypnosis, yung tinatawag na meditation. Now, don't get me wrong, yung meditation of the Word of God is different with other meditations. Yung ikaw po ay, pati po yoga is part of New Age movement. Now, we should protect ourselves from such teachings, mga kapatid. That is New Age movement. Sinabi ni Pablo, see to it that no one takes you captive. So ito po ay nakakabighani. Ito po ay parang totoo pero peke. It looks true, it smells true, it feels that it is true, but it is not true, it is false. Sa mundo po natin ngayon, napakadami pong mukhang totoo, pero peke. Madali po sa panahon ngayon na makapi ang lahat ng bagay. Naalala ko po tuloy nung ako po ay medyo bata-bata pa. Kasi po mga kapatid, 2 beses po akong nabudol. Yung una ko po nabudol, natuto na po ako. Kaya one time po, habang ako po ay naglalakad dito, from church, papunta po sa bahay namin, dyan sa harapan ng Maligaya. Habang naglalakad po ako, meron pong sasakyan na nag-park sa aking tabi, at meron pong 2 lalaki ang lumabas. At sila po ay parang kinakabahan at nangangailangan ng tulong. Lumapit po sila sa akin, sabi nila, "Boss, kailangan namin ng tulong." Eh at that time po, ako po ay katatapos po pa lang po mag-high school, first year college po, so wala pa po akong allowance, wala pa po akong sweldo. Ang laman ko ng aking pong wallet ay 1.5 lang po. "Boss, kailangan namin ng tulong," sabi niya. At alam po ninyo, dahil alam kong budol po yun, sabihin ko, "Ay, sir, sorry po, hindi po ako pwede. Wala po akong pera." "Hindi," sabi niya, "Sir, ito, kumuha po siya ng isang box sa kanya pong bag. Sir," sabi niya, binuksan po niya. At alam po ninyo, ang nakita ko pong logo, Seiko. Ito po isang watch. Tapos, naglabas po siya ng resibo. Sabi niya, "Sir, tingnan mo yung resibo." Di ako po, tinignan ko po. Nakalabas po doon, 68,000 pesos. Wow, wala kaya. "Sir," sabi niya, "bibigay ko sa iyo 10,000 pesos. Eh ako po, wala po talaga akong pera. Sabi ko, "Sir, hindi ko po kaya." "Sige, 5,000 pesos. Ba, binaba niya, 50% discount?" "Ay, sir, wala talaga ako." Eh, alam ko po, wala talaga akong pera. "Hindi, sir." Pinakita po niya yung mga certification, gano'n. Ba? At nung nakikita ko po, parang totoo, mukhang totoo to Sa isip ko, mukhang totoo to. Tawarin ko kaya, 1,000 para may 500 pesos pa ako. "Sir," sabi niya, "kailangan lang namin ng pamasahe." 4,000, sabi niya. "Sir," sabi ko, "wala talaga akong pera. Hindi ko kayang bayaran po yun."
3,000. Alam niyo po, siya na po yung nagbababa ng presyo. Hanggang sa 2,500, sabi niya, Sir, wala talaga. Sir, sabi ko, hindi ko po kaya. Umalis po ako. Kasi sabi ko, ngayon naman ang panahon na manloloko ako sa kanya. Gusto kong budulin eh. Sabi ko, baka pag binigay itong 1,000, sabi ko, kukunin ko. So makalipas po ang ilang minuto, bumalik sila, hinapon nila ako, Sir, magkano ba pera mo? Gusto ko pong may matirang pera, kaya sabi ko, 1,000 lang pera ko. Sige, sabi niya. Ba? Binigay niya. 1,000 pesos. Sinay ko, may resibo. Wow. Nabudol ko ang nambubudol, sabi ko. Kinabukasan po, pumunta po ako ng palengke. 75 pesos lang pala. Nabudol pa rin ako. You know, sa dami po ng peke ngayon, it seems real. And these philosophies, they seem to be valid. But they are not valid. One example is what happened during the Olympics. By the way, kagabi po, si Carlos Yulo ay nakakampish ng gold medal. Palapakan po natin si Lord, no? Si Emaine Khalif, nakalaban po niya si Angela Carini, Italy po, I believe, si Angela Carini. But Angela Carini only spent 46 seconds during the fight. At in-interview po siya. Sabi niya, I did that to save my life. Si Emaine Khalif po was found out to have XY chromosomes. So, ibig sabihin po, lalaki siya. Pero pinanganak po siya na siya po ay nakalagay na female. But this person was banned in the IBA noong 2023. But because ang mga sinasabi po ng komentary, hindi po sa akin ito, ang mga tao po sa Olympics ngayon ay meron tinatawag na woke culture. They allowed si Emaine Khalif to fight during the Olympics na pang-babae at nangyari po ang hindi inaasahan. This is what is happening in our society today. People feel, kaya lumabas po yung yung term, yung mga songs na I feel good. I feel that I was born this way. It might look good, it might sound good, but this is false doctrine. And many churches right now, including this third largest church in America, they allowed a pastor po na siya po ay isang drag queen. At divided po ngayon ang denomination na yon. Even in the Philippines, yung denomination pong ito po ay nagkaroon ng division. Mga kapatid, Paul says that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on number 2. Be warned against hollow and deceptive philosophy. Number 2, be warned against human tradition. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo sa human tradition? Itong human tradition, sinabi ni Jesus sa Mark 7 verse 8, you leave the commandment of God and hold on to the tradition of men. Instead of trusting the word of God, sila po'y nagdepende sa kanilang tradisyon. Sinabi rin po ni Pablo na mag-ingat po ang mga believers sa mga Judaizers. Ang mga Judaizer po is they believe in Jesus. Opo, naniniwala sila kay Jesus. Pero kulang ang salvation kung walang tradisyon. Maniwala ka kay Jesus, pero gawin mo ito. Mag-sacrifice ka pa rin. In-incorporate ang Christianity with Jewish religion. The Apostle Paul did not only warn about human tradition, tinuloy po niya, and the elemental spiritual forces of this world. Nung pinag-aralan ko po ito, meron pong dalawang interpretation. Pero mas pinalinaw po ni Apostol Pablo
sa Colossus 2:20. Ito po ang sinasabi. If with Christ, you died to the elemental spirits of the world. Yan. Why? As if you were still alive in the world. Bakit buhay ka pa rin sa mundo at ikay nakasabit sa mga regulasyon? So meron pong dalawang interpretation dyan. Either be warned against elementary spirits, which are literal spirits, or elementary principles and teachings. Regardless of this, Paul warns Christians not to be taken in deceptive arguments. These claims are attractive. They look good, but are merely tricks. They sound true, but they are not. Arguing for self-denial, legalism, even miracles and visions. Now, let me warn you mga kapatid, hindi lahat ng himala ay sa Diyos. Let us protect, let us guard from false doctrine and other practices that only look good to observers. Mag-ingat po tayo sa mga trending. Maaring trending lang yan, pero hindi totoo. One example of elementary principles or spirits ay itong nangyari po sa nakaraang July. Sumikat po ang isang artista na matagal na pong yumao, na medyo kahawig ko po, si Rico yan. Di po ba? Meron pong isang Kapampangan, pumunta po siya sa Puntod. From Pampanga to Manila, si Julian Maravilla po, baby pa siya noon, nung namatay si Rico yan. Pinuntahan niya, nag-review pa siya, nag-vlog pa siya, talagang hinag niya, at sa kanyang vlog po, sabi niya, naramdaman ko yung presensya ni Rico yan. Grabe po, di po ba? Meron na namang interview po. Ito pong American na ito, bagamat hindi ko po pinanood yung buong ginawa niyang vlog, kinakausap daw po niya yung mga patay. At kinausap daw po niya si Rico yan. Sabi niya, Rico, mahal mo pa rin ba si Claudine? Di ba? Yan ang sinasabi ng Bible. These are false teachings. These are elementary teachings of this world. They might look good in the outside, but they are nonsense in the inside. Mga kapatid, be warned against such things. There are other practices that only looks good to observers, subalit wala po silang substance. Pakigising nga po yung katabi, sabihin mo, malapit ang matapos si Pastor. Last point for today. Mag-ingat rin po tayo sa prosperity gospel. Churches right now have been teaching how to be successful, how to prosper. Don't get me wrong. Hindi po ako nega. Opo, sinabi ng Bible na tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. Pero hindi po layunin ng Kristiyano na sumunod sa Panginoon para sa pagpapala. Lumalapit tayo kay Lord, hindi dahil sa mga blessing. Amen po ba? Lumalapit tayo kay Lord dahil kay Lord. Dahil si Lord, sapat na sa ating pong buhay. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be, sinabi po ba doon, will be the focus? No. Addition lang yan. Prosperity theology teaches that people follow Jesus because of the blessings. Kapag sinunod mo na ang Panginoon, wala ka ng problema. Kapatid, pag wala ka ng problema, malaki problema mo. False teaching teaches us, come to Jesus to get health, wealth, prosperity. No. Come to Jesus to get Jesus.
Lumapit ka kay Lord dahil kay Lord. Warning against false teaching. But Paul did not stop there. Dito po tayo magtatapos. In verse 9 it says, "For in Christ." Everybody say, Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, sabi po dito, all the fullness of the deity lives in bodily form. Balik po tayo sa teksto. Ano sabi doon? Ano sabi sa text sa verse 9? There is a comparison. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive. Hollow means incomplete. Nakikita mo siya, pero sa loob wala siya. But in verse 9, merong comparison. Sabi ni Pablo, "For in Christ, all the fullness." Kanina, hollow. Now, kay Kristo, siya ang kabuuanan. Siya ay sapat na. Christ is the fullness of the deity. Number 1, there is a caution against false teaching. Number 2, the Bible teaches us that Christ is sufficient. Today, in our world, it teaches that there is more. There's something we can accomplish more in our life. But the Bible tells us in Christ is the fullness of the deity lives in bodily form. Christ is enough. He is the fullness of the Godhead. Ibig sabihin, wala na pong kulang sa ating pong Panginoon. He is God. False teaching, it is hollow and deceptive. While in Christ, the fullness, the completeness of God is in Him. Christ is not just God. Christ became man. Siya po ay naging tao. Jesus even said in Matthew 28:18, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Naibigay kay Kristo ang kapangyarihan. At si Kristo po ay nagkatawang tao. Merry Christmas. Christ became man. Why? Bakit, mga kapatid? Christ became man. He became man in bodily form. He was 100% man. He is 100% God. Why? Because as a man, Jesus can take our sin upon Himself. Nung siya po'y nagkatawang tao, dinala niya ang ating kasalanan. As God, He can cancel our infinite debt. Siya ay Diyos at tao dahil daladala niya ang ating kasalanan at pwede niyang bayarin, ipawalang bisa ang ating kasalanan. God became man out of love to save us from our sin. Jesus is sufficient. Christ is sufficient sa ating pong buhay. Christ became man. And finally, Christ is our sufficiency. The Bible tells in verse 9 and 10, anong sabi doon? In verse 10 it says, "And in Christ." So dito po makikita natin comparison. Kanina, false teaching. But verse 9, sa pamamagitan ni Kristo. And another answer in verse 10. "And ngayon, at kay Kristo, you have been brought to fullness." So the fullness of God is in Christ. At tayo po ay kompleto na. Hindi mo na kailangang magpenitensya pa. Hindi mo na kailangang gumawa pa ng ibang filosofiya.
Dahil kay Kristo, nakakamtan na natin ang pagiging kumpleto. Si Kristo lang, sapat na, mga kapatid. In Christ, you have been brought to fullness. Sa KJV, ito pong sinasabi, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. In the New King James translation, you are complete in Him. Praise God, mga kapatid. Your completeness is not dependent on your actions, but because you believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Because of our faith in Christ and what He has done on our behalf, God is able to pronounce you and I complete. Hindi na natin kailangan pang humanap ng ibang bagay, mga magurot ko, mga kapatid. Jesus doesn't just forgive us and liberate us. He completes us by bringing the life of God in our lives. Kaya kahit dumating ka sa pagsubok, problema, pighati, anumang mangyari sa buhay natin, kahit anong mangyari, kompleto ka pa rin dahil kay Kristo. Sige po, palapanan ng Panginoon. Is He sufficient for your life? Siya ba talaga ang ating sufficiency sa ating buhay? Or baka si Kristo lamang po is our Sunday focus. But Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, iba ang sufficiency natin sa ating pong buhay. Is Christ sufficient in our life? I will close with this quotation na sinabi po ni Dustin Bench. Jesus is a bottomless well of sufficiency for every need that you have. You will never exhaust His provision. You will never deplete His grace. You will never wear out His love. Is Jesus your sufficiency? Kapatid, kung si Kristo lamang po ang iyong sufficiency, ano pa yung ikakatakot natin sa pwedeng mangyari sa ating pong buhay? Is Christ our sufficiency? Tayo po'y sandalin niyo mo ko at manalangin. Habang tayo po'y nakayoko sa oras pong ito, let me challenge you today. Who is Jesus in our life? Who is Christ for you, my dear brother and sister? Is Christ your sufficiency? Is Christ your Savior? Is Christ your Master? If Jesus is not in our life, then we can never attain real satisfaction. Only in Christ, my dear brother and sister, tayo po ay makakahanap ng tunay na satisfaction. Just like the song says, nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Today, I want to challenge you. You might have things that can temporarily satisfy you, but I tell you, walang kwenta ang mga bagay na yan kung wala si Kristo sa ating pong buhay. Habang tayo po ay nakayuko at nakapigit ang ating mga mata, kausapin mo ang Panginoon sa oras pong ito. Panginoon, ikaw ba ay sapat na sa buhay ko? Panginoon, ikaw ba ang 100% sa aking buhay?
God, we thank you. We thank you for your word today. Speak to your church by the power of your word and your Holy Spirit. Quench our hearts today, Father God, so that we can be satisfied in Christ. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Before we close po, we will have our communion. Let us reflect on the word habang binibigay po yung mga elements. Lalahanin po natin ang ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Let's sing this song also as a response to the Lord. Christ is my reward and all my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fade. Heaven is song. Through every storm, my soul will sing. Jesus is near. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Let's all stand. Let's sing once again. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Singing Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Father, we thank you for your word. We thank you for the reminder
that Christ is enough. Sa oras po ito, habang tayo po ay nakayuko, I want to challenge everyone today. You know, when you pray a prayer, it's not just about that prayer. It's about the faith. It's about your heart in coming to the Lord. And if it's your first time today, or if it's many times that you prayed this prayer, you know, the message of the gospel is the same. We are sinners. Makasalanan po tayo. At kailangan po natin si Kristo sa ating pong buhay. Kaya sa oras pong ito, why don't we recommit our life to Christ? Isuko po natin ang ating buhay sa Panginoon sa oras pong ito. Sabihin natin, Father God, I am a sinner and I need Jesus in my life. Lord Jesus, forgive me of my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Lord Jesus, I surrender my life, my spirit, and my body. Be the Lord and the master of my life. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ako na lamang po, on the night Jesus was betrayed, He took bread and He said, "This is my body which is broken for you. Do this in memory of me." After eating supper, He took the cup and He said, "This is the blood of the everlasting covenant. Do this in memory of me." Why don't we pause for a while and remember what Jesus did on the cross for our sins and our salvation. God, we thank you for the forgiveness. Lord, we are here not because of the blessings, not even because of the healing that you can provide. We are here because of you, Jesus. Narito kami dahil ikaw po ang aming kasapatan. Lord, sa aming pong pagtanggap ng communion, we remember Jesus. We acknowledge the sacrifice. We understand fully why you did this, oh God. Because you care sa mga makasalanang tulad namin. Inaalala po namin ang iyong sakripisyo, ang iyong pag-ibig sa aming pong buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong kainin po ang tinapay. Let us partake po of the cup. As a response, let us sing this song once again before we close. Christ is enough. Sing Christ is enough. Sing with your heart, church. Let's declare. Declare with your spirit. Christ is enough. Everything I need is in you. Everything I need. Sing Christ is enough for me. Christ
turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is more than enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. God, we thank you for the reminder of your word today. Lord, anuman pong aming pagdaanan, you are enough. You are sufficient. Lord, hindi lang po namin ito dadalhin sa aming pag-uwi, kundi sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming pananaw, at sa aming pong buhay. We will be satisfied in Christ. That I may gain Christ. Lord, ang passion namin, makilala ka ng lubusan sa aming pong buhay. And Father, as we go out from this place, may your presence be with your church. May the love of the Father and the fellowship of the Son and the Holy Spirit be with your church now and forever. Amen and amen. God bless you. We love you po. God bless us all. I have decided